Forget Amerika, mga kababayan. Kalimutan nyo na yan. Natutulungan nila ang Pilipinas pagdating dito sa West Philippine Sea dahil mayroon na tayong bagong tagapagligtas. Ano ba? Presenting, mga kababayan, ang pinakabagong Vice Admiral ng Coast Guard na si Tambaloslos. As a matter of fact, mga kababayan, dalawa po pala sila na admiral. Yung babaeng admiral, mga kababayan, na si Admiral Lisa. At ngayon, nalagdagan, mga kababayan, ni Admiral Tamba. Puro sila mga Vice Admiral ng Coast Guard, mga kababayan, dahil itsapwera na tayo ng USA, mga kababayan, ngayon umupo na si Trump sa pwesto bilang Pangulo ng Amerika. Wala na si Biden na kanilang kakampi, mga kababayan. At hindi prioridad ni Trump, mga kababayan, yung giyera nakipagkiskisan natin sa West Philippine Sea laban sa China. Kaya ngayon, mga kababayan, nag-appoint na bagong Vice Admiral ang mga animal. Ang Tambaloslos, mga kababayan, na napakalaki ang tiyan. Hindi ba ito insulto sa inyo, mga tauhan dyan sa Coast Guard? Bago kayo nakapasok dyan sa Coast Guard, mga kababayan, yung mga pinakamababang ranggo, private, ano tawag dyan sa Coast Guard? Dumaan ng katakot-takot na training, mga kababayan. Physically fit, crabbing training, jogging, etc. Pero itong si Tambaloslos, mga kababayan, ang laki ng tiyan, Makakapasok ba yung ganyang ang laking tiyan? Hindi man lang dumaan sa training. Tapos naging Vice Admiral agad. Isang kaululan, mga kababayan. At ang tanong namin, bakit bigla-biglang inappoint nyo si Tamba? Dahil ba mukhang hindi na tayo tutulungan ng Amerika? Dahil si Trump, mga kababayan, ayaw dyan sa gulo. Yung away-away, mga kababayan. Na tulad nung ginagawa ni Nangagba at ni Biden. Eto na ba ang ipapasugod natin? Si Tambaloslos, mga kababayan, panoorin nyo po, Pero may napansin ba kayo? Walang mention about West Philippine Sea, about South China Sea, about Taiwan. Si Trump, mga kababayan, walang mention. Pero don't worry. Mayroon ng bagong tagapagligtas ang Pilipinas ng dalawang admiral na. Ay, nako, animal. Ibig sabihin, wala sa radar ng pag-iisip ng US President itong posibleng pagkakagulo dahil nga sa South China Sea at saka sa Taiwan. Paano na yan, mga ngagba? O diba, nagtapang-tapangan, mga kababayan, dahil nasa likod ang Amerika? Ngayon, ayaw ni Trump ng ganyan Ayaw niya ng giyera, mga kababayan. Negosyante yan si Trump. Napa-stop nga niya ang giyera sa Israel, mga kababayan, at Gaza. At humupa din ang giyera ng Ukraine at Russia. Diyan pa kaya sa Pilipinas at China? Na China na ang kalaban? So, paano na yan? Kaya ba natin, mga kababayan, makipagyera sa China? Gamit itong dalawang balyena, dalawang Vice Admiral nating bago, mga kababayan. Padala na natin ito sa West Philippine Sea. Mamaya na kayo bumalik 2028, Malamang, magiging peaceful ang Pilipinas, mga kababayan, kung mawawala ang dalawang ito sa lupa. Yung literally, dahil andun na sila sa mga kababayan, sa laot, sa West Philippine Sea. Andun sa tubig. Doon na lang kayong dalawa. Anyway, Coast Guard naman kayo Vice Admiral pa. At dahil wala sa radar yan ni Presidente Trump, ibig sabihin na wala na talaga na importansya si Marcos Jr. na ginagamit ang China issue para makuha ang suporta ng Amerika. Kawawa. Kawawa. Yan naman talaga ang naging usapan nila ni President Biden. Sige, susuporta ako sa Amerika, basta suportahan nyo kami laban sa China. Pero nangyari nga, tapos olat si Kamala Harris, mga kababayan, successor ni Biden. Grabe ng mga discussion nila ni Bangag, mga kababayan. Ang Kamala ng Pilipinas, kamalasan. Trump, ayaw na niya ng gera. Tatapusin niya lahat ng gera. Tatapusin niya ang gera sa Ukraine. Tatapusin niya ang gera sa Gaza. At wala akong kaduda-duda, iiwas yan sa gera dito sa Taiwan at saka sa Pilipinas. Napanood yun yung Made in Malacanang. Parang war freak yan si BBM, mga kababayan ba? Di ba kung pagbabasihan mo yung movie, napagalitan pa nga siya ni Marcos Sr., mga kababayan. Nagpunta na ang mga rallyista sa Malacanang. Si BBM susugod talaga, naka-uniform, mga kababayan, ng military. At mukhang may baril ata siguro. Anong gusto niya? Ganyan siguro, mga kababayan. Sugod! Napagalitan ng kanyang amang si Marcos Sr. Panoorin nyo. Abay, napakataas pa rin ni Inday Sara bilang... by the way, another topic, mga kababayan, sa likod ng mga kabalastugan na BBM, paninira kay BP Sara. Kung ano-ano na lang propaganda sa kanilang mga sarili, mga kababayan, naging admiral pa. Ang tataas na nila sa survey,
si Bangag mga kababayan. Tapos sa aktual na tao, walang pumapansin. Samantalang si Sara daw mga kababayan, wala na daw suporta galing sa mga tao. Pero, ano itong sabi ni Roque? Ang most favored na iboboto ng ating mga taong bayan kung ngayon ang eleksyon para sa presidente. Halos 10% ang kanyang agwat sa pinakamalapit niyang katunggali. Si Sara ang number 1 mga kababayan na most favored candidate para maging presidente sa 2028. Ayon yan sa WR numero na survey firm mga kababayan na ewan lang natin, hindi pa siguro yan masyadong na-influensya ng mga ngagba. Si Raffy Tulfo. 29% ng mga Pilipino ay boboto kay Inday Sara kung presidente, kung merong eleksyon para sa presidente. Ang layo ng agwat nila kay Tulfo. 10%. Ngayon, 19% lamang ang 2 boboto digits, kay Raffy Tulfo, Lenny Robredo 12%, at Grace Poe Yan si Lenny, hindi na yan tatakbo eh. Wala na yan. Hindi na nga tumaknong senador. 4%. Manny Pacquiao 3%. Diyos mio, pati si Pacquiao, nag-aambisyon pa rin. No. Ibig sabihin, pagkatapos ang lahat ng putik na binato nila kay Inday Sara, Left and nakatayo right. pa rin si Inday Sara. At siya pa rin ang pinaka napupusuan ng ating mga kababayan para maging Kaya nga 1 trilyon daw, sabi ni Super Ate, ang posibleng i-budget mga kababayan para ma-impeach si Sara gamit ang taba ng bayan via projects. Yan ang kanyang espekulasyon. O biro nga lang ba yun ni Mangga? Half meant? susunod na presidente. Ang tanong, kinakailangan pa ba tayo mag-antay hanggang 2028? No choice! No choice, Roque. Ayaw din natin mga kababayan na yung mga kudita-kudita. Masama ang epekto niyan sa ating bansa mga kababayan. Kahit pa asar na tayo dito sa gobyerno ng Agva mga kababayan, pero binoto natin Paano na yan? Ang magagawa na lang natin mga kababayan, bantayan natin ang kanilang mga masasamang ginawa. I-call out. Magantay na lang ng 2028 dahil baka naman matrouble tayo kapag mananawagan tayo ng kudita-kudita. Delikado! Delikado! Ayan na lang mag-comment. Pero tayo po mga kababayan, delikado. Alam nyo na. Mag-antay tayo ng 2028. 3 taon na lang naman yan At kung hindi pa sila bababa mga kababayan, dyan na tayo kakalampag. Dahil wala na silang reason mga kababayan na hindi bumaba sa pwesto. Yan ang aabangan natin. Pagdating sa mga issue na nais na makita ng mga butante sa mga tumatakbo sa Senado, naku, nakakataba ng puso dahil bilang In fairness, mataba pa rin hindi pa mayat si Roque, no? Kahit pa stress na mga kababayan, hinahabol ng mga buhaya sa Kongreso. sulong ng universal healthcare, talagang ang pangunahing gusto na makita ng ating mga butante, ibalik ang subsidiya sa PhilHealth. Kasi kaya naman natin isinibata sa universal healthcare law na yan, para nga wala nang Pilipinong mamatay na dahil lamang sa kahirapan. Oo nga mga kababayan. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na dahil hindi na tayo suportado ng Amerika in terms sa kiskisa natin dyan sa mga incheck sa West Philippine Sea, na in the first place, ang nag-trigger mga kababayan ay si Ngagba. Kaya ngayon, nagtalaga ng bagong Vice Admiral mga kababayan na itago na lang natin sa pangalang Tamba. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.